Akala natin, wala nang hihigit pa kina Naruto at Sasuke, pero may isang kalaban na tuluyang bumago, sa direksyon ng Boruto. Alamin natin kung bakit napakahalaga ng Chapter 38, at kung ano ang ipinapahiwatig nito sa hinaharap ng serye. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pinakamahalagang ideya sa Boruto Chapter 38. Hindi lang ito tungkol sa lakas ng isang kontrabida, ito rin ay tungkol sa pagbabago ng henerasyon, sa mga limitasyon ng dating mga bayani, at sa mas malaking panganib na unti-unting lumalapit. Kung gusto mo ng malalim na anime analysis sa Tagalog, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito. Sa tingin mo, ito na ba ang pinakamatinding kalaban na hinarap ni Naruto at Sasuke? O may mas malakas pa na darating? E-comment ang opinyon mo, at baka may sama ito sa susunod nating analysis. Malaki na ang naitulong ni Naruto at Sasuke sa kapayapaan ng mundo ng shinobi. Sa loob ng maraming taon, sila ang nagsilbing simbolo ng lakas at pag-asa. Ngunit may isang sandali sa Boruto, kung saan nagsimulang mabago ang pananaw ng maraming tagahanga. Hindi lang dahil sa isang malakas na kalaban, kundi dahil, ipinakita ng kwentong ito, na kahit ang pinakamakapangyarihang ninja, ay may hangganan. Sa video na ito, hindi natin basta uulitin ang nangyari sa chapter. Sa halip, aalamin natin kung bakit napakahalaga ng mga pangyayari rito, ano ang ipinahihiwatig nito sa kinabukasan ng serye, at bakit ito naging isa sa pinakamalalaking turning point sa buong Boruto. Bakit mahalaga ang pagpapakita ng limitasyon ni Naruto at Sasuke? Ano ang ipinapakita ng chapter tungkol sa pagtaas ng antas ng mga kalaban? Paano nito inihahanda ang kwento para sa bagong henerasyon ng mga shinobi? Ang simbolismo ng kapangyarihan at ang panganib ng sobrang kumpiyansa. Mga posibleng direksyon ng kwento, batay sa mga ipinakitang pahiwatig, walang spoiler sa mga susunod na chapter. Ipinakita ng chapter na ito na ang mundo ng Boruto ay hindi na katulad ng dati. Ang bawat laban ay may mas mataas na pusta, at ang bawat desisyon ay maaaring magbago ng kapalaran ng buong mundo ng shinobi. Sa tingin mo, handa na ba ang bagong henerasyon na humalili kina Naruto at Sasuke? Ibahagi ang opinyon mo sa comments. Kung nagustuhan mo ang analysis na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang Boruto content. Maraming salamat sa panunood, at magkita-kita tayo sa susunod na video. Yeah.